Matinding panlulukot panlilin lang ho ang ginagawa nitong si Inday Sara. Ay lumang tugtugi na ito. Mga kaibigan, bakit po natin nasabi? Ito pa, pakinggan po natin. Nag-abang pa rin ang NBI hanggang alas 9:30 ng umaga dahil mayroon Pagamat hinahanap po ng NBI, tinutugis ng NBI, kanina dyan sa NBI, ay napakaraming tao at hinahanap nga ito nga si Inday Sara, subalit bigla hong nagtago, natakot, ayaw makulong diyan sa NBI. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, nagtago ho, nakatakas na naman ito nga si Inday Sara sa mga NBI. Ay matindi ho ito. Napakarami na ho ang naghahanap at nag-aabang kanina diyan no sa NBI dito kaya Inday Sara upang isuko, ipresenta ang kanyang sarili sa anumang investigasyon tungkol o dito sa tangkang pagpaslang sa ating kasalukuyang Presidente Marcos. Subalit bigla hong nagtago itong si Inday Sara, natakot ho na ikulong diyan sa NBI. Ay nakatunog ho ito, may kukulong sa NBI sapagkat ang dami ho ang nagbibigay ng anumang public opinion kahit saan tayo umikot na social media, stream media. Nahanda na ang kulungan ni BP Sara. Hindi BP Sara dahil marami ang nagagalit na huwag tawagin itong BP Sara bagkos Inday Sara. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Gusto kong ibahagi po sa inyo itong muling nakatakas, itong si Inday Sara, pinagtaguan ho ang NBI, pumalag sa NBI. Datapwat hanggang ngayon ho ay tinutugis ng NBI at binigyan ng taning, binigyan ng ultimatum ng NBI itong si Inday Sara upang ika nga po ay managot diyan ho sa kanyang mga ginagawa at ginawa na pagbabanta, na pagpaslang sa ating kasalukuyang kagalang-galang Ferdinand Marcos Jr. Eto, nako, wag nyo pong kaligtaan na panoorin, pakinggan sapagkat napakarami nyo pong matutuklasan. Ano ang mangyayari? Dahil biglang nagtago ho itong si Inday Sara. Ano ang matinding aksyon ng NBI na gagawin? Ito ho at ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Nako, maraming salamat po. Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na ibigay sa Department of Justice ang mga ebidensyang hawak nila kaugnay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong. Maliwanag, halaka. Inday Sara, nakahanda na ang mga ebidensya laban sa iyo. Kaugnay dito sa iyong tangkang pagpaslang sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi ho umattend, hindi nagpakita sa NBI ho, bagamat hinahanap po ng NBI. Tinutugis ng NBI. Kanina dyan sa NBI ay napakaraming tao at hinahanap nga ito nga si Inday Sara, subalit bigla hong nagtago, natakot, ayaw makulong diyan sa NBI. Ito pa, napakarami pa nating matutuklasan dito sa ibabahagi ko sa inyo. Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kung hindi dadalo si Vice President Sara ng walang sapat na dahilan, ay pagpapatuloy nila ang kanilang investigasyon at isusumite ang kaso sa DOJ. Nakatanggap ng subpoena ang Vice President ukol sa kanyang mga pahayag sa isang online news conference kung saan sinabi niyang ipinag-utos niyang patayin sina PBBM First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya'y mapatay. Nako, yan na po mga kaibigan, napakaliwanag. Dito sa binahagi ko sa inyo.
na kung hindi attend sa investigasyon sapagkat nakatanggap siya ng subpoena ay ibibigay na ho diyan sa DOJ ang mga kakulang ebidensya upang mapanagot itong si Inday Sara. Ito po ang katibayan na siya ho ay nagtago. Ibabagi ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. UNTV, shoutout po. Ito. Ryan, ano ang paliwanag ng abogado nito? Bakit daw hindi nakarating ang pangalawang pangulo? Late na daw nalaman ni VP Sara na kaselado ang kanyang appearance sa House of Representatives kahapon, kaya hindi siya nakadalo ngayong araw sa NBI. Hindi dumating si Vice President Sara Duterte sa NBI ngayong araw. Pasado alas 8 ng umaga na tanging abogado lamang ang dumating na nagpakilala si Attorney Paul Lim. Gayunman, Matinding panlulukot panlilin lang ho ang ginagawa nitong si Inday Sara. Ay lumang tugtugi na ito. Mga kaibigan, bakit po natin nasabi? Ito pa. Pakinggan po natin. nag-abang pa rin ang NBI hanggang alas 9:30 ng umaga dahil mayroong mga advance party ng pangalawang Pangulo ang dumating. Dala ng abogado ang sulat na nagsasabing hindi makakarating ngayong araw ang pangalawang Pangulo at humihiling ng reschedule ng pagpunta nito sa NBI. Pumiling din ito sa NBI ng kopya ng complaint, mga dokumento sa investigasyon at mga posibleng itatanong sa kanya. Napagkasunduan sa December 11, i-reschedule ang pagharap ni VP Sara sa NBI. Ibibigay din daw ng NBI ang mga request ni VP Sara. Aba, ngayon lang ako nakakita ng ganito na parang scripted. Mantakin mo, nagre-request si Inday Sara ng kung ano ang dapat itanong sa kanya. Humihingi ho sa NBI ng kopya kung ano ang mga katanungan na dapat itanong sa kanya. Aba, ano yan? Question and answer sa ano? Sa parang beauty pageant na mayroong pag-aaralan kang question. Aba, ano ba ito? Lukuhan? Isipin niyo mga kaibigan, siya ang iniimbestigahan. Tapos magre-request sa NBI na kung pwede kung yung anong itatanong nila ay bigyan ng kopya para mapag-aralan. Mag-aaral ka para mag-invento kayo ng mga sagot para ilihis ang issue. Aba, panluloko na ito. Tingnan nga natin kung anong sagot ng NBI, mga kaibigan nito. Sara, pero yung po mga posibleng itatanong sa kanya, pag-uusapan pa daw ito ng mga abogado ng NBI ang pagbibigay ng mga tanong sa mga ganitong investigasyon. Pero kung magsasabi daw o magpapasabi, Hindi na dapat pag-isipan yan. Abogado pa naman yung mga nandiyan sa NBI. Hindi na dapat pag-isipan yan, di ba mga mahal kong taga-subaybay? O hindi naman tayo nagmamarunong at nagmamalinis. Saan ka makakakita ng iniimbestigahan? Nahihingi ng kopya ng mga tanong para mapag-aralan. Ang sagot ng NBI, pag-aaralan pa ang request nitong si Inday Sara. Aba, hindi na dapat pag-aralan yan. Dapat quick, mabilis kayong sumagot na hindi dapat ibigayan. Aba, kahit saan tayo makarating. Ano ba yan, na contest para sa beauty pageant na may contestant na bibigyan mo ng ika-nga-apoy question para mapag-aralan? Ha? Aba, loko-loko, manluloko talaga ito ha. Niluloko niyo ang taong bayan ha. Nanlakas ng loob ni Sara Duterte na mag-request ng ganun. Abogado ka, Sara Duterte, dapat alam mo yan. Bagay, abogado ka naman, Pol. Ay, mapapahaba tayo dyan. Baka mabusan tayo ng oras. Nakakadisma yung mga ganyang katanungan. Isipin mo, ihingi. Ikaw ang iimbestigahan, ihingi ka ng kopya ng katanungan muli kung inuulit para mapag-aralan. Matindi ho ito. Hindi po tayo nagmamalinis dito, nagmamarunong. Dapat po ba yung gawin? Hindi na dapat pag-isipan yan NBI. Dapat ang sagot nyo dyan, hindi pwede dahil ikaw ay iniimbestigahan. Ano ang purpose? Nako, mula ng sarap pa sana magbigay ng anumang komento, public opinion. Kukulangin tayo ng oras, bigyan natin ng parto doon sa puntong iyon. Ang maliwanag po mga kaibigan ay
lumang tugtugin ang sinasabi niya na mga rason na late na daw nalaman na mayroon na pwede na pala siyang umattend sa NBI. Kasi ang kinakatuwiran niyang una ay meron siyang hearing diyan po sa Kongreso. Ngayon ang Kongreso naman ay pinospond. Nilipat ng ibang araw kaya't wala nang magiging sagabal para umattend itong si Inday Sara sa NBI. Ngayon naman ay ikinatuwir na hindi raw alam na pinospond. Ay lumang tugtugin yan, Inday Sara. Palusot kayo ng palusot. Maaring makalusot kayo sa mga tagasunod nyo. Ba't ang taong bayan ay hindi katulad mo ang pag-iisip? Inday Sara. Nako, di po ba mga kaibigan, isang uri ng rason na hindi katanggap-tanggap na dapat ang kasunod nito ay gumawa ng kakulang aksyon ang NBI, bigyan ng ngipin ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat palampasin ito. Meaning, dapat managot dahil napakatibay ng ebidensya na siya mismo ang nagsasalita na handa niya na gawin ang lahat tungkol sa pagpaslang sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi man umattend, ano ang role sa NBI? Kung hindi man umattend, ano ang pangalawang aksyon? Maliwanag po ito na yung natakot sa NBI. But, gumagawa ho ng taktika strategy ng mga palusot itong si Inday Sara. Abangan po natin ang susunod. Dahil kahit nag-request pa rin ng hearing, siya pa rin ang nag-request si Inday Sara ng mga schedule O diba? Dapat pangatawanan yung NBI kung ano ang rules dyan. Dahil kung maliliit na tao katulad ko, marami nating karanasan na sinusupina nyo. Ay kapag hindi umattend, ay gumagawa kayo ng kakulang aksyon. At saka, doon na lang sa katanungan, na kung pwedeng humingi ng kopya ng katanungan na dapat itanong kay Inday Sara. Dapat ang sagot dyan, hindi pwede. Yan para magkaroon ng ngipin. Ano mang mayroon dapat ipatupad sa NBI. Naku, yan, ang sarap talaga magbigay ng public opinion. Kinulang po tayo sa oras, mga mahal natin taga-subaybay. Sa next vlog po natin, abangan po ang latest update muli dito. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye. Palakpakan.